Ang Kim Paulan dyan nabulabog sa balikang Paulo Abilino at Janine Gutierrez. O, ang mga Kim Paulan dyan, masabi nyo, kasi itong si, di ba, bagong contract sign, ni nag-contract sign Janine. sa network, di ba? At nag-ano pa, di ba, nag-guest appearance pa si Jericho Rosales. Nagbigay pa ng Sabi mo, flower. nag-comment ka nga doon Sabi mo, agaw eksena si Hindi kasi parang di ba, parang yun, moment ni Janine yun, sana binigay niya na lang after. Hindi, baka sorpresa, baka ni-request din na dumating ka sinadya para, din. kasi magjowa naman sila, parang support. Ako wala akong nakikitang masama doon. Ang So masama, ako lang nag-isip ng masama. kasi prinsip ang masama yung kay kung natatanda mo kay Jasmine Curtis na biglang dumating yung anak ni Senator Grace po na nagbigay ng bulaklak Na sa hindi na press sila con na magkakaano. wala naman tayo nakikitang connect. Yun ang parang hindi, yun ang awkward para sa akin, di ba? Or baka sobrang happy lang si Echo, di ba? Sobrang proud siya kay Oo. Janine. So anong project ba ni Janine sa ni Paulo? Hindi, tinanong siya kung willing ba siya okay. na Na makapartner partner. ulit, di ba? Although may bagong serye ngayon si Janine kasama si Jericho. Jericho. Oo, yung The Loyalty Something, di ba? Oo. Loyalty game. Oh, The Loyalty Game. Pero itong friendship, sabi niya, kung may magandang project at kung available naman at kaya, Oo. edi payag siya. At Parang magaling okay lang. naman silang artista pareho, di Oo, ba? kasi nga 'di ba nachismis sila dati na parang mag-ex, 'di ba? Oo. At tapos biglang nagkaroon ng Kim Pao. Pero ako naniniwala ako na matagal pa 'yan friendship kasi nga kasagsagan pa ng Kim Pao ngayon, kalakasan ng Kim Pao. At the same time, meron din Jericho at saka Janine na tandem, 'di ba? Feeling ko pa yan. Oo. Siguro mga 2 years pa, Bang ganon. Pero walang problema kay Janine. Yung ibang mga fans, may mga nakita nga akong post, parang tutol sila ngayon pa lang na hindi na dapat binabalikan yan, parang ganon. Pass is pass. Oo, parang ganon. Tapos si Paulo, di ba, may project siya with Nadine, di ba? Yung kinunan sa Paris na movie, di ba? Bongga, di ba? Si Kim ba, walang project na with ibang leading man? May project siya with Paolo Rincopino rin. With Paulo. Oo. Unlike si Paulo, nakakaano sa ibang leading lady eh. Dapat si Kim siguro gumawa rin ng ganyan. Pwede naman Hindi kung may wala yung project sawa talaga na factor. Oo, pwede Pero naman syempre, siguro, dapat nandun pa rin yung Kim Paulan. Oo, pero kayo ba, okay lang ba yung mga ibang nanonood sa atin? Kasi ang daming Kim Paulan yung nanonood sa atin, True, di ba? Kung payag ba sila o tamang Kim Pao na lang talaga, sa kalam lang ang Kim Pao, gano'n. True, Wala nang Janine at saka Paulo, parang gano'n. Ibigay na lang si Janine kay Echo. Oo, gano'n, Parang di ba? ganon, Ikaw ba, yung kaibigan mo, si Isha Ponti, hindi niya kilala ang Kim Pao? Ang Kim Pao. Sabi niya, ano po yun, pagkain, something like that. Ikaw ba, kilala mo ang Kim Yes Pao? po. Lalo na po kasi si Mami mahilig po manood ng teleserye. Oo. Tapos paggabi po, yung show po nila na Lin lang. Pinapanood noon. po ni Mami nun. So, nanonood na din po ako. So, ang Ayan. ganda po Nahook ng- ba si Mami Wen sa Yes Lin lang? po. So, anong tingin mo sa chemistry ng Kim Pao? Heart-heart po sila. Ay, bongga Bagay sila. naman, Yes, bagay po sila. talaga sila. Tapos meron pa po silang show or series na parang comedy Rom-com, or rom-com. Nagustuhan Yung ko what's din po yun what's wrong with Secretary Kim? Yung, Yung parang K-drama po yun. Tapos ginawan po nila ng sarili. like hilig lang ka rin siya. ng mga K-drama? Yes po, hilig ko po ang K-drama. Bongga. Yes. Yun. So isa sa dream mo siguro kumanta ng theme song ng isang Opo, serye, no? sana po. Oo. Diba? Why So, not? Anong pwede mong kantahin sa Kim Pao sa mga kinakanta mo na ngayon? Siguro yung song ko po. Kasi Ano yan? mestisong gwapo. Ay, oo, bagay po. yung kay Paolo. Mistisong Gwapo. Yes. Pwede mong i-acapella mo kami sa Mistisong Para Gwapo mapakinggan na yan? ng mga Kim Paulandia. Oo. Bagay nga kay Mistiso Paolo. ba si Paolo? Oo, mistisong si Paolo. Okay. Kung ang tinutukoy na balita ay ang umano'y balikan ni na Paulo Avellino at Janine Gutierrez. Mahalagang tandaan na hanggang ngayon ay marami sa mga usap-usapan online ang nananatiling haka-haka at hindi pa naman kumpirmado ng mismong mga sangkot. May mga pagkataon ding nagkakaroon ng reunion o pagkikita sa mga event na agad binibigyan ng iba't ibang interpretasyon ng mga netizen at fandoms. Bilang reaksyon, normal lang na mabulabog ang mga Kim Pao fans dahil marami sa kanila ang invested sa tambalan nina Kim Chiu at Paulo Avellino. Kapag may lumalabas na balitang inuugnay si Paulo sa ibang tao, natural na magkakaroon ng iba't ibang reaksyon. May natutuwa, may nag-aalala, at may nagtatanggol sa kanilang paboritong love team. Gayunpaman, magandang paalala rin na magkaiba ang love team, pagkakaibigan, at tunay na personal na relasyon. Bilang mga artista, normal na makatrabaho nila ang iba't ibang tao at mapag-usapan ang kanilang personal na buhay. Hindi rin nangangahulugan na kapag nagkita o nagkausap ang dating magka-partner ay nagkabalikan na agad sila. Sa katunayan,
May mga ulat pa nga na naging maayos at profesional lamang ang naging pakikitungo ng mga artista sa isa't isa sa mga event kung saan sila nagkasama. Ang isa pang nakadagdag sa ingay ng usapin ay ang matinding suporta ng iba't ibang fandoms. Kapag may maliit na kilos, tinginan o interaction sa stage, mabilis itong nagiging paksa ng diskusyon online. Ngunit ayon sa ilang ulat, marami sa mga paratang at interpretasyon ng netizens ay walang konkretong ebidensya at nananatiling spekulasyon lamang. Sa huli, mas mabuting hintayin ang opisyal na pahayag mula kina Kim, Paulo o Janine kaysa umasa sa sismis at viral posts. Anuman ang katotohanan, ang pinakamahalaga ay masaya at maayos ang kanilang personal na buhay at patuloy silang nakapagbibigay ng magagandang proyekto sa kanilang mga tagahanga. Ang may daragdag ko pa rito ay na minsan ang mga ganitong usapin ay lalo lamang lumalaki dahil sa social media. Isang larawan, video clip o simpleng pagkikita ay maaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Kaya para sa mga Kim Pao fans, maaring mas magandang ituon ang suporta sa mga proyekto at tagumpay nina Kim at Paulo habang hinihintay kung may anumang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa kanilang tunay na estado ng relasyon. Kung pag-uusapan ang balitang Kim Pao fans na bulabog sa balikang Paulo Avellino at Janine Gutierrez, masasabi kong isa itong magandang halimbawa kung paano mabilis lumaki ang mga usap-usapan sa social media kahit wala pang malinaw at opisyal na kumpirmasyon mula sa mga taong sangkot. Maraming Kim Pao fans ang talagang naging emosyonal sa balitang ito dahil malaki na ang naging investment nila sa tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Dahil sa mga proyekto, interviews at mga sweet moments na nakikita ng publiko, maraming tagahanga ang umaasa na may espesyal na namamagitan sa dalawa. Kaya naman, kapag may lumalabas na balitang inuugnay muli si Paulo kay Janine Gutierrez, natural na magulat o mabahala ang ilan. Pero kung susuriing mabuti, mahalagang paghiwalayin ang katotohanan sa haka-haka. Hindi lahat ng nakikita online ay sapat na ebidensya para masabing nagkabalikan na nga ang dalawang tao. Minsan, isang simpleng pagkikita, pagbati, o pagdalo sa isang event ay agad nang nabibigyan ng romantikong kahulugan ng mga netizen. Nakakatuwang makita kung gaano kalaki ang suporta ng mga fans. Ngunit mahalaga ring tandaan na ang mga artista ay may sariling personal na buhay at sila lamang ang makapagkukumpirma kung ano talaga ang estado ng kanilang mga relasyon. Hanggat walang opisyal na pahayag, nananatili lamang itong usap-usapan. Sa tingin ko, mas magandang tingnan ang sitwasyon ng bukas ang isip. Kung sakaling may relasyon man si Paulo sa sinuman o kung wala naman talaga, ang mahalaga ay masaya siya at ang mga taong malapit sa kanya. Ganito rin para kina Kim at Janine. Hindi dapat maging dahilan ng fandom para magkaroon ng awayan o negatibong komento laban sa sinuman. Sa kabuuan, ang balitang ito ay mas nagpapakita ng lakas ng suporta ng mga fans kaysa ang anumang kumpirmadong romantic development. Hanggat walang direktang kumpirmasyon mula kina Paulo, Janine o Kim, pinakamainam pa ring ituring ito bilang isang usaping pinag-uusapan pa lamang at hindi pa isang napatunayang katotohanan. Narito ang isang mas mahabang reaksyon tungkol sa balitang Kim Pao fans na bulabog sa balikang Paulo Avellino at Janine Gutierrez. Sa totoo lang, hindi nakapagtaka kung bakit naging mainit na usapin ito sa social media. Sa mga nakaraang taon, napakalaki ng naging suporta ng mga tagahanga kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Dahil sa kanilang chemistry sa mga proyekto, mga nakakakilig na eksena, at mga pagkakataong nagiging komportable sila sa isa't isa sa harap ng publiko, maraming fans ang lalong napalapit sa tambalang Kim Pao. Kaya naman nang lumabas ang mga usap-usapan na inuugnay muli si Paulo kay Janine Gutierrez, agad itong nakatawag ng pansin. Maraming fans ang nagulat, may ilan na nalungkot, habang ang iba naman ay naghintay ng mas malinaw na impormasyon bago maniwala. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalaki ang emosyonal na investment ng mga tagahanga sa mga artistang kanilang sinusuportahan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na magkaiba ang mga pangarap ng fandom at ang tunay na buhay ng mga artista. Bilang mga tagahanga, natural na magkaroon ng paboritong love team o pares na nais nating magkatuluyan sa totoong buhay. Ngunit sa huli, ang desisyon tungkol sa kanilang personal na relasyon ay nasa kanila pa rin. Hindi ito dapat nakabatay sa kagustuhan ng publiko, kundi sa kanilang sariling kaligayahan at kapakanan. Isa ring dahilan kung bakit mabilis lumaki ang ganitong mga balita ay ang kapangyarihan ng social media. Sa panahon ngayon, sapat na ang isang larawan, isang video clip, o isang simpleng interaksyon
upang magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Minsan, ang mga haka-haka ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa mga kumpirmadong impormasyon. Dahil dito, mahalagang maging maingat sa pagtanggap ng mga balita at huwag agad maniwala hanggat walang malinaw na pahayag mula sa mga taong direktang sangkot. Sa aking pananaw, ang pinakamagandang gawin ng mga tagahanga ay suportahan ang kanilang mga iniidolo anuman ang estado ng kanilang personal na buhay. Kung masaya si Paulo, kung masaya si Kim, at kung masaya rin si Janine sa kanilang mga desisyon, marahil iyon ang mas mahalagang bagay kaysa sa mga espekulasyon na umiikot online. Nakakabilib din na sa kabila ng mga shismis at usap-usapan, nananatiling malakas ang suporta ng Kim Pao fandom. Ipinapakita nito kung gaano kalalim ang koneksyon na nabuo sa pagitan ng mga artista at ng kanilang mga tagahanga. Ngunit sana ay manatiling positibo ang suporta at iwasan ang pag-atake o paninisi sa ibang artista dahil lamang sa mga hindi pa kumpirmadong balita. Sa huli, ang balitang ito ay isang paalala na hindi lahat ng nakikita o nababasa sa internet ay automatikong katotohanan. Hanggat walang opisyal na kumpirmasyon mula kina Kim, Paulo o Janine, mas makabubuting manatiling bukas ang isip at igalang ang kanilang pribadong buhay. Ang tunay na sukatan ng suporta ng isang fan ay hindi lamang ang pagkikilig sa mga balita, kundi ang patuloy na pagsuporta sa kanilang mga proyekto, tagumpay at personal na kaligayahan. Ano man ang maging direksyon ng kanilang buhay pag-ibig. Marami pang maaring maidagdag sa usaping ito, lalo na kung titingnan ang epekto nito sa mga fandom at sa mga artistang sangkot. Una, ipinapakita ng isyung ito kung gaano kalakas ang impluensya ng mga fandom sa social media. Kapag may lumabas na balita tungkol kina Paulo Avellino Kim Chiu o Janine Gutierrez, mabilis itong nagiging trending topic dahil sa dami ng mga taong interesado sa kanilang personal at profesional na buhay. Minsan, mas nagiging malaki pa ang usapan dahil sa mga reaksyon ng fans kaysa sa mismong balita. Ikalawa, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon na may balikan ng naganap. Dahil dito, mahalagang paghiwalayin ang mga kumpirmadong impormasyon sa mga opinyon, hinala at interpretasyon ng netizens. Sa mundo ng showbiz, maraming usapin nagsisimula bilang tsismis ngunit hindi naman nauwi sa katotohanan. Ikatlo, maaring maging hamon ito para sa mga artista dahil bawat kilos nila ay nabibigyan ng kahulugan ng publiko. Kahit simpleng pagkikita, pagbati o pag-uusap ay maaring pagmula ng iba't ibang haka-haka. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may mga celebrity na mas pinipiling maging pribado pagdating sa kanilang personal na relasyon. Mahalaga ring tandaan na ang tagumpay ng Kim Pao ay hindi lamang nakasalalay sa tunay na estado ng relasyon nina Kim at Paulo. Maraming tagahanga ang humahanga sa kanilang chemistry, professionalism at kalidad ng kanilang mga proyekto. Kahit ano pa ang katotohanan tungkol sa kanilang personal na buhay, nananatili pa rin ang kanilang mga nagawa bilang mga artista. Sa kabuuan, ang pinakamahalagang punto ay ito. Hanggat walang malinaw at direktang pahayag mula sa mga taong sangkot, mananatiling usap-usapan lamang ang lahat. Mas mabuting maghintay ng opisyal na impormasyon kaysa magpadala agad sa mga haka-haka. Samantala, maaring tingnan ng mga tagahanga ang sitwasyon bilang bahagi ng pagiging public figures ng mga artista, kung saan ang kanilang buhay ay madalas na nagiging paksa ng interes, ngunit hindi lahat ng usap-usapan ay nagiging katotohanan.